Nagtatakbo ka nung nakita kita, pero inabot ka ng taga ko. Naging baboy ka bigla nun. Visit ka talagang baboy ka! Muntik na kaming maturog to na! Sagad na kademonyan mo! Kaya tatapusin na kita! Ah! Kung totoo ngang may taong takaw gulo, ako na siguro yon. Yung tipong maayos kang papasok sa maayos na sitwasyon. Pero paglabas mo o bago mo malabasan ng sitwasyong yon, buhol-buhol na gulo na ang nasabitan. Ganun ako mula pa noon hanggang ngayon. Hindi naman po ako basagulero. Minsan nga matulungin ako at yun pa ang naglalagay sa akin sa gulo. Talaga lang pong magnet ako ng lahat ng klase ng sabit. Ibabahagi ko lang po sa inyo ang isa sa napakalalim at malagim na gulo na pinasok ko. At ang problemang ito, may kinalaman sa isang babuyan at sa isang misteryosong babaeng talagang nagdulot sa akin ng perwisyo. Magandang araw sa iyo, Miss Clar. Ako nga po pala si Japs. At ito, ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ayun! Papunta doon sa may likuran! Yung malapit doon sa patubig! Ayun! Lumibat! Sa bandasak yun! Nandiyan na! Ayun! Habulin niyo! Hindi makakatakas sa atin yan! Bilisan niyo! Hoy! Ayun! Tumalo sa manggaan! Walang pupuntahan yun! Bilis! Anak lang inalbunto pa naman oh! Ba't yung ba ako hinahabol? Hindi nga ako yun! Nakita ko lang sa kilid ng bahay yun! Ha? Muntigla ako doon na! Tigilan niyo na ako! Huwag niyo na ako pagpaparilin! Hayop ka! Kumpare pa naman kita! Aswang ka pala! Pati asawa ko bibiktimahin mo! Lumabas ka na lang dito, pre! Dahil kung hindi, talagang paulan na ka namin ng bala! Labas yan! Eh pare naman, hindi nga ako yun. Nandun lang ako sa babuyan. Naglilinis nga lang ako dun eh. Tapos napadaan ako sa inyo. Nakita ko sa gilid na may parang umaakyat sa pader. Eh bakit ka naman napunta doon sa likod ng bahay? Saka kita kita dun. Yung baboy na tinaga ko, naging ikaw. Kaya wag mo na itanggay, pre. Lumabas ka na lang dito. Peste naman oh. Paano ko ba ipapaliwanag yun? Hindi naman kasi talaga ako yun eh. Eh pre, ba't ko naman kasi gagawin yun? Hindi nga ako aswang. Eh sige, lalabas ako. Pero ibaba nyo na muna yung baril nyo. Sige na, nakikausap na ako sa inyo. Ulol, paglabas mo, dediretso ka ng takbo. Oy! Ayun! Ayun yung baboy! Napakabilis! Habulin nyo! Ayun! Natamaan! Pabaligtan! Sugurin natin! Hindi ka na makakatakas ngayon! Wisit! Natamahan ako! Ay, hindi na ako makakagalaw nito! Nahihilo na ako! Paano na to? Hoy! Kita mo na! Ano ko ngayon? Huwag ka na tumakbo! Eh, teka naman. Huwag naman, pre. Pag-usapan naman natin to. Naku, may mga dalang sulupa yung kasama. Malilit yun yata ako ng buhay dito. Bahala na. Wow! Walang yan naman. Nakatalong pa sa tubig. Hayaan nyo lang. Hirap na kumilos yun. Abangan na lang natin doon. Bilisan nyo. Mas mabagal na ang galaw nun. Alas 2 na ng madaling araw noon. Nagtatrabaho kasi ako sa isang babuyan. Lumabas ako para sana maghanap ng makakain. Sakto namang napadaan ako sa bahay ni Paring Anong. Natanaw ko na may taong gumagalaw sa gilid ng bahay nila. Sinipat ko yon at mula roon, biglang nagkagulo. Ako na ang binabaril at hinahabol ng mga tao. Hanggang sa oras na duguan na ako dahil sa tama ng baril. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lang ako ang tinutugis. Buisit, aray ko, ilong-hilo na ako. Napaka-hapde. Saan ba ako pupunta nito? Saan ba? Ito, dito. Bahala na talaga. Papasukin ko na tong bahay na to.
Aray ko! Sino yan? Sino ba yan? Ako, Diyos ko! Bakit may baboy dito? May halima, puro dugo, Diyos ko! Ano? Teka! Ba't di ako bilabato ng gamit? Aray ko naman! Sandali lang naman, oh! Wag ko! Aba, si Aling Lelang yun, oh! Nagsisigaw! Hoy! Tumigil ka, pare! Mapapatay ka lang! Aba, napakatibay talaga nun, ah! Ilang tama na yun! Hoy! Halika dito! Tama na! Ayoko na! Tigilan niyo na ako! Ayoko na! Parang awa niyo na! Naku, hindi ko na kaya to. Mamatay na ako, mamatay! Bahala na! Tatalon na ako dito sa bangin! Nasaan na? Ayun! Nandun sa dulo! Nasa bangin! Buisit ka, pare! Gumagalaw pa yata! Mga kasama! Babayin natin! At baka makatakas pa yan! Nagsusot ako sa makapal na kakahuyan pero ang nilabasan ko, dulo na ng baryo. Bangin na ang kaharap ko noon. Nang matanaw ko ang liwanag ng sulo ng mga tao at narinig ko rin ang mga putok na naman ng barel, doon na ako nagpasya. Ayoko nang makipaghabulan pero ayokong mahuli ako. Alam ko kasing masaklap ang sasapitin ko kapag nadakip ako ng mga tao. Pahihirapan ako malamang at baka sunugin na ako pagkatapos. Kaya naman tumalo na lang ako sa bangin. Oh, ano na? Ano? Walang iya ka? Buhay ka pa talaga? Ano? Ba't hindi ba ako namatay? Ano nangyari? Walang iya ka? Bibiktimay mo pa yung asawa ko. Siraulo ka pala kaibigan, eh, no? Pare, hindi nga ako yun. Maniwala ka. Nakita ko lang din talaga yung parang umaaligid dun sa inyo. Kaso hindi ko talaga alam. Bigla niyo na lang ako hinahabol. Paano hindi ka habulin? Paakyat ka na sa pader ng bahay namin. Nagtatakbo ka nung nakita kita. Pero inabot ka ng taga ko. Naging baboy ka bigla nun. Tapos maya-maya naging tao ka ulit pag lumilipat-lipat ka ng pinagtataguan. Ano? Baboy? Natatandaan ko yun. Hinahabol ko nga rin yun eh. Kala ko yun din yung hinahabol nyo. Pare naman, paliwalaan mo naman ako. Siraulo, ikaw yun. Nagtatrabaho ka pa lang sa baboy ni Among Rowena. Alam ko na ang mangyayari. Alam ko na gagawin mo yun. Oh, bakit ba? Ano ba problema dun? Kailangan ko kasi ng trabaho kaya ako pumasok dun eh. Pero anong naman? Hindi ako yung muntik na pumasok sa bahay nyo. Sige naman pre oh, makinig ka muna. Nakinig na ako, pre. Kaso wala kang matinong paliwanag. Hindi, pre. Hindi mo kasi naiintindihan eh. Hindi pwede. Patayin niyo na lang ako, pre. Ayoko na talaga. Hindi na ako makakagalaw. Pero wag niyo naman na ako pahirapan ng ganito. Siraulo! Sa galit ng mga taong to, ewan ko na lang kung ano mangyayari sa'yo. Alam mo matagal nang pinanggigigilan ng mga tao yung nilalang na yun eh. Tapos nang biglang nagkaalaman, ikaw pala yun. Pahihirapan ka nun malamang. Maniwala ka naman sa akin. Hindi talaga ako yun. Sobra naman yun. Ikaw, patayin mo na lang ako. Total nakatutok na yung baril mo sa akin eh. Patayin mo na lang ako. Sige na. Sige na pare, parang awa mo na. Ang dama mo. Kala mo maawa ako sa'yo? Buisit ka. Kung ako lang ang tinali mo, baka napatawad pa kita eh. Kaso asawa ko yun. Impyerno talagang bagsak mong hayop ka. Hanggang hulingin ako pare. Itatanggi ko yung sinasabi mong. Pati yung paratang nyo. Pero sige na. Iputok nyo na. Hirap na ako pare. Napakaulang nga mo. Kala mo gusto ko to. Pero kasalanan mo. Ah! Napapikit na lang ako noon habang nakatutok ang baril ng kumpare ko. Kahit talagang hindi ko ginawa ang mga sinasabi nito, tinanggap ko na ang mangyayari sa akin. Hirap na rin talaga ako noon. Napakarami ko ng tama, pero buhay pa ako. Bukod pa yung pagpapatihulog ko sa bangin. Umalingaw-ngaw ang 5 putok ng baril. Inisip kong tapos na. Pero nang magmulat ako, nasa ospital ako. Nakita ko pang lumabas ng pinto ng kwarto si Pareng Anong.
Mukhang ang binantayan pa niya ako at umalis na lang nung nagkamalay ako. Pagkalabas ko naman ng ospital, diretso kulungan ako. Nawala na nga ako ng pag-asa noon. Inisip ko pang magpatiwakal sa loob. Pero sa tulong ng mga kasama ko, nakasilip ako ng bagong pag-asa. Nalaman ko ang salita at aral ng Diyos. At matapos nga ang 8 taon, Oh, Yaps! Kaya ka na! Salamat to, Chip. Mga kakosa, salamat din sa inyo ha. Dadalaw na lang ako. Pero saglitan lang ha. Graduate na ako eh. ilang araw din akong palaboy-laboy noon. At nang makaipon nga ako ng sapat na lakas ng loob, pinasya kong umuwi sa amin. Alam kong kamumuhian ako doon, pero wala akong alam na pagsisimulan ko kundi ang baryong nagtapon din sa akin. Nagsimba muna ako noon. Saka ako naglakad papunta sa sakayan ng bus na dumadaan sa baryo namin. Napakabagal pa nga ng paglalakad ko noon. Kahit ang lahat ng nakikita ko, parang napakabagal din. Pinagmumunihan ko pa siguro kung talagang babalik ako sa amin. Boy, isang yosi nga. Yan, salamat Ay, nako. Nagugutom na naman ako. Makakain na nga lang. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Bitawan niyo nga ako! Tulong! Oh, ano yun? Walang ya. 3 lalaki yun Kawawa yung babae. Pero teka. Kalalabas ko lang Naku, baka maboljak na naman ako nito sa kulungan. Bahala na. Ay, ikaw! Tulungan mo ako! Ba't ba nakatayo ka lang dyan? Miss, kasi kalalabas ko lang Eh ano naman kung kakasiyar mo lang? Bakit nanganak ka ba? Ko, bitawan niyo nga ako! Ay, tulungan mo naman ako! Cargo mo ako pag may nangyari sa akin! Oh, ba't naman kargo kita? Hindi. Kakalaya ko lang. Tatawag na lang ako ng tulong. Ay! Atake na ako ng mga unggoy na tapaloob na sasakyan! Hindi na ako aabutin ng mga polis. Ano ba? Tulungan mo na ako! Aray ko! Kainis! Ba't naman kasi nagkalat yung mga demonyo sa lupa Hoy! Bitawan niyo yan! Ano? Ako, subukan niyo! Wala ako dyan, boy! Ano? Ano ba yan? 5 na kayo, hindi niyo ba ako matamaan? Aba, teka, naging 7. Teka, lugi ako sa inyo yan! Kung alam niyo lang ang pagpipigil ko noon, dahil nakukutuban ko na talaga kung ano ang kahihinatnan sa dulo. Pero dahil sa awa sa babaeng hinahatak ng 3 lalaki, napakilos rin ako. Subsob ang pinakamalaki sa kanila nang sikuhin ako sa batok. Sinugod ako ng 2, pero nakailag ako't naihagi sila. Biglang nagbabaan sa sasakyan ng 4 pa nilang kasama at doon ako tinamaan ng mga bigwas nila. Napasandal pa ako sa pader. Sasaksakin ako ng isa pero nakaikot ako at nasipa ko siya sa panga. Bigla ulit akong naisalya sa pader at 2 ang susugod na may kutsilyo. Bitaw! Bitawan niyo ako! Lagos, madadali na ako nito! Hoy! Gamitin mo to! Bitawan niyo ako! Napakabilis ng mga pangyayari. Pagkasalo ko ng kutsilyong inihagis ng babae, sinaksa ko ito sa batok ng umiipit sa akin. Nailagan ko ang 2 sumugod at sila naman ang nasaksa ko. Sinunggabon ako sa likuran ng isa pang may kutsilyo. Pero nakaikot ako at siya ang naundayan ko sa tagiliran. Butas rin ang dibdib ng isa pang sumugod sa akin. Talagang natigmak ng dugo ng mga lalaki ang lugar. At yon ang inabutan ng mga rumorondang pulis. At dahil ako ang nakatayong walang galos at may hawak na kutsilyo, ako ang unang pinasasan. Teka, boss! Boss naman! Tinulungan ko lang yung babae. Dudukutin siya nung 5 lalaki. Sige boss, hanapin niyo yung babae. Tanungin niyo. Naku naman boss, papalayain niyo naman ako. Tumulong lang naman talaga ako
Walang iya naman, no. Buisit talaga. Sana hindi na lang ako tumulong. Napalupasay na lang ako ng isalya ko paloob ng kulungan. Nasa katawan ko pa ang simoy ng hangin sa loob ng selda. Pero isang iglap, balik rehas na naman ako. Namimilipit ako nun sa loob, hindi sa anumang masakit. Pero namimilipit ako dahil nagpipigil akong magbulalas ng sama ng loob. Hindi ko kasi matanggap na 8 oras lang ang itinagal ko sa laya. At ang masakla pa, balik selda ako dahil lang tumulong ako. Inulan pa nga ako ng kantsaw sa mga kasama ko. Siyempre napipikon ako dahil hindi biro ang kamalasan ko. Pero ayoko nang palalain ang kalagayan kung wala ng kalaban-laban. 3 araw na akong nagmumukmok sa selda ko nang biglang may dumating na hindi ko inaasahan. Oh, kumusta ka na? Ayos ka lang ba dyan? Alam mo, napakagaling mo nung isang araw Sabog-sabog yung mukha ng kuya kong pulis eh. Grabe, napatulala talaga ako sa bilis mong sumuntok. Tapos yung mga ilag mo, hanip yun Sa pelikula ko lang kaya nakikita yung mga ganon. Oh, eto. May dala nga pala akong pansit tsaka siopaw. Kain ka muna Ito, ako nagluto nito. Kain ka na, sabayan na din kita. Kasi gutom na rin ako eh. Ikaw? Anong ginagawa mo ditong babae ka? Ang galing mo rin no? Sige na, iuwi mo na yung pansit mo. Ayoko niyan. Baka mamaya kung ano na namang disgrasya yung bumagsak sa akin dahil dyan. Umalis ka na. To naman, ilalabas na nga kita dito eh. Ayaw mo pa ba? At saka, sige na, kumain ka na muna. Tikman mo tong bihon ko. Tagal-tagal kong ginawa to eh. Talaga? Ilalabas mo ako? Tigilan mo nga ako. Ayoko na. Dalan-dala na ako sa trouble. Gulong-gulong na nga yung buhay ko dito eh. Sige na, umalis ka na. Parang ewan to. Sabi ko nga ilalabas kita, di ba? Kaya kitang ilabas dito kasi nga polis yung kuya ko. Yung isa sa mga nakaaway mo nung isang araw. Oo. Narinig ko ng polis yung kuya mo. Binabanatan mo sa akin kasi pinapauwi ka lang pala. Ay, nako. Buisit. Siguro pariwara ka. Kaya ginaganon ka ng kuya mo. Makasigaw ka nun kala mong may gagawin kung ano sa'yo. Tapos ako naman si Timang, sumugod. To naman, masyado kang ayaw mo lumabas. Ayos na yung papeles mo eh. Kinakabahan ako sa'yo eh. Seryoso ba yan? Tsaka, ba't ganyan yung ngiti mo? Alam mo ang ingay mo. Ano ba, lalabas ka ba? Wag na ba? Sasabihin ko ba sa hepe dito, wag na? Oo na. Ay, nako. Para ako nakikipagkasundo sa kampo ni Satanas eh. Hoy, alam mo ikaw, huwag ka kasing OA. At saka, ba't ba napakanega mo? Dapat lagi ka lang positive sa buhay, no? Aba, positibo naman ako Yun nga lang, positibo ako lagi sa gulo. Sige na, iuwi mo na yan. Baka malason pa ako dyan eh. Sobrang diskumpiyado talaga ako sa pinagsasasabi ng babaeng yon. Nalaman ko palang na kuya pala niya yung nakaaway ko kaya ako nakulong. Talagang abot-abot ang hinaing ko. Kundi ako nakisali sa gulo ng babaeng yon, nakauwi na ako. Pulis pa pala kasi yung nasaksa ko at mabuti na lang at hindi napuruhan. Oh, ito na Release na yung mga papeles mo. Di ba sabi ko naman sa'yo? Hindi ko talaga alam kung matutuwa ako dito. Natutrauma na ako kapag nakakakita ako ng release papers eh. 2 beses ba naman ako magkaroon yan sa 1 linggo lang? Ibig sabihin talagang pinagpala ka. 2 beses ka na palaya eh. Oh, tara na? Teka, masarap ba yung pansit tsaka yung siopaw? Hindi, magprito ko na lang siguro ng itlog. Ialis na ako Uy, teka lang naman. Hindi ka naman pwedeng lumabas na wala ako, no? Bakit naman? Kasi nga, kaya ka nakalabas. Sabi ko sa kuya ko, fiancé kita. Ano? Alak lang, ba't ganun yung sinabi mo? Hoy, huwag ka nga sumigaw. Naiistorbo mo yung ibang tao dito, Buisit, alam mo, ikaw. Alam ko na yung ginagawa mo. Binagtitripan mo ako, no? Hindi nga, totoo nga. Sabi ko, fiancé kita. Kung hindi ko sinabi yun, hindi ka patatawarin nun. Kaya huwag ka nang mag-inarte dyan.
Ay, nako. Isa ka pa galing babae ka. Diyosa ka yata ng trouble eh. Mukha lang akong Diyosa, no? Pero anghel lang ako. Anghel ako na pinadala sa buhay mo. Anghel? Ano ba naman to? Kung ikaw lang yung anghel, hindi na magpapaiwan na lang ako dito. Hindi na lang ako lalabas. Ano? Hindi naman pwede yun, no? Anong hindi? Pwede yon at gagawa ako ng gulo para hindi ako palabasin dito. Magwawala ako. Mangangagat ako ng mga kasama ko dito. Tapos, staging kita. Susunugin ko to lugar na to. Basta magka-record lang ako ulit. Basta hindi na ako mapalabas. Ay, naku. Alam mo, wala kang kaano-ano sa buhay, no? Mababaril ka lang pag hino-stage mo ko. Saka pag nangagat ka, sa mental yung bagsak mo. At saka pag sinunog mo to. Ay, ayoko na nga. Sige na. Lalabas na lang ako. Sige na. Tara na. Bilisan mo na. Oy, aray! Huwag mo namang hatakin yung buhok ko. Teka nga! Kuya! Hindi ko na talaga maintindihan. Lalabas na ulit ako pero napakabigat ng dibdib ko. Wala akong makitang positibo sa mga nangyayari. Para akong sinaputan ng isang babaeng walang dulot kundi gulo. At parang wala akong kawala sa kanya. Oh, di ba? Nakalabas ka na? Ay, nako. Sige na. Uwi na ako sa probinsya ko. Tigilan mo na ako. Sawa na kasi ako sa trouble eh. Bawa ka naman sa akin Uy, alam mo ikaw, saan mo ba nakukuha yung mga drama mo? Hindi ka na pwedeng umalis dito kasi nga fiancé na kita. Tsaka hindi na rin ako pwedeng umuwi sa bahay namin. Oh, ano naman sa akin kung hindi ka na makakauwi? Tsaka kabalbalan mo naman yung fiancé mo ako, di ba? Hindi na nga kasi kalokohan yun. Kasi yun din yung dahilan kung bakit ayaw na akong makita ng kuya ko sa amin. Kaya nga rin ako namasukan sa malayong kamag-anak ko sa probinsya namin Na probinsya mo rin. Ano? Probinsya? Oo, nasilip ko kasi yung profile mo. Nalaman ko kung taga saan ka. Taga doon din kasi yung mama ko Tapos, yun nga, doon ako titira sa tiyahin ko. Kaya nga, tara na, halika na, sabay na tayo. Ano? Wala ka ng choice kasi wala kang pera. Nilibre kita ng pamasahe pati pagkain. Hoy, teka lang, wag ka naman tumakbo. Kung to, tinakbuhan na naman ako. Daig ko pang naipit sa gera kapag hindi pa ako lumayo sa babaeng to. Bahala ka dyan. Bahala na. Siguro mamalimos na lang ako. Makikusap ako sa driver. Basta huwag ko lang makasama tong Diyosa ng trouble na to. Noon lang ako natakot ng ganun sa babae. Takot na takot ako noon. O baka nga trauma na ako sa idinudulot niyang gulo sa akin. Tingnan ko pa nga lang siya, kinikilabutan na ako. Lahat na ng problema, para bang nakikita ko sa malalambing niyang mata. Nagtakbo ko noon, basta lang makalayo sa kanya. Sa terminal lang punta ko, pero kung saan saang looban ako nagsusuot para lang hindi niya ako masundan. Nakasakay naman ako ng bus. Nakiusap nga ako sa driver pero may naawa sa akin. At yun ang nagbayad ng pamasahe ko. Dugtong-dugtong ang buntong hininga ko noon. Dahil sa wakas, nakawala rin ako sa Diyosa ng trouble. Ay, Diyos ko, salamat naman. Akala ko pinabayaan na ako ng langit Akala ko ipapalamon na ako dun sa Diyosa ng trouble na yun. Ako naman, aray ko, nagugutom na ako Kaso, wala naman akong pera. Aba, kaninong kamay itong nasa likod? May pagkain Ay, salamat Naku, naninig na yata yung tiyan ko. Pasensya na ho talaga Talagang gutom na ako Halos sumilata na nga ako sa bus noon. Panay ang pag-uunat ko dahil talagang nakahinga ako ng napakaluwag. Nilalanghap ko pa nga yung aircon. Pero bigla akong nagutom noon dahil halos lahat ng pasahero nagsisikain. Wala talaga akong kapera-pera, kaya bingi-bingihan na lang ako sa sikmurang panay ang atungal. Pero biglang may nagabot ng pagkain sa akin mula sa likod. Kamay lang ang nakita ko. Kamay na inaabot na supot ng 2 siopaw. May tubig pa nga yun. Laking pasalamat ko pa noon dahil akala ko bumubungad na sa wakas ang biyaya at swerte sa akin matapos ng lahat ng kamalasan ko. Pero ang masaklap, akala ko lang pala yun.
Aba, ayos din ah. Sarap nun ah. Ang lalaki ng laman nun, tsaka asado-asado. Sarap ng timpla. Pati tinapay, ang ganda. Manang, maraming salamat to sa siopaw ah. Sarap nun. Pwedeng-pwede hong pang negosyo to eh. Ah, plano ko nga rin yun eh. Ha? Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Hoy, ba't ka ba sumisigaw? Nagulat ka ba sa kagandahan ko? Nako, hindi. Manong, ibaba nyo na ako dito. Parang awa nyo na, ihinto nyo na. Manong, ihinto nyo na po yung boss. Ma-aksidente to kapag hindi nyo ihinto. Sinasabi ko sa inyo, may kasama tayong... Hoy, teka ano ba? Manang, pasensya na po kayo sa kasama ko ha. Pwede po ba palit tayo ng pwesto? Tatabihan ko lang po. Kailangan ho kasing kumalman yan eh. At saka maaabala rin ho kasi kayo. Manang, hindi. Wag kang aalis sa tabi ko, Manang. Wag mo ko iwan dito, Manang. Pakiusap naman, oh. Naku, Manang, wag kang lumayo sa akin. Manang! Hoy, ano ka ba naman? Nakalingon na lahat dito, oh. Pasensya na po kayong lahat, Kasi po, hindi ko ho napainom ng gamot, eh. Pasensya na ho, Promise ho, tatahimik din to. Pasensya na po talaga, Nang marinig ko ang boses ng nagbigay sa akin ng pagkain, nang makita ko pa ang mukha nito, para akong nakidlatan. Para akong nakakita ng multo nun. Hindi nga ako makapaniwala na nasa likuran ko lang ang babaeng nagpahamak sa akin matapos ko siyang tulungan. Hindi naman ako iskandaloso. Tahimik akong tao. Pero ng mga oras na yon, talagang nanginig ako at napasigaw. Nilapitan na kami ng ilang tao noon, kaya natauhan na rin ako. Hoy, ano na? Nahimasmasan ka na ba? Sira ulong to. Bigla ka pa naman nagsisigaw eh. Ay, nako. Ano ba kasi yung problema mo sa akin? Tsaka, bakit mo ba ako sinusundan? Hindi nga kita sinusundan. Sabi ko nga sa'yo, di ba magkapareho yung probinsya natin? Nagkataon naman na pareho yung bus na nasakyan natin. Pero nauna ako sa'yo dito, no? Nakita nga lang ulit kita nung sumakay ka eh. Mukha kang eng-eng nun eh, pawis na pawis ka. Nagtatakbo ka ba naman kanina eh? At saka, ako na rin pala yung nagbayad ng pamasahe mo Sino ba naman kasing hindi tatakbo kung sinusundan ka ng malas? Hoy, nung malas. Ako nga yung swerte mo, no? Pinalabas kaya kita sa... Siya. Tama na. Huwag mo na nga akong kausapin. Tsaka wag mo na ako kakausapin, ha? Tatalikod na ako sa'yo. Tigilan mo na ako. Sige. Bahala ka. Basta, fiancé kita, ha? Stoy, huwag mo nga sabihin yan. Baka mamaya magdilang anghel ka dyan, eh. Basta, tumahimik ka na. Talagang nag-aalboroto ang pakiramdam ko noon. Hindi ko na nga maintindihan. Para bang dinadala talaga ako sa babaeng yon. Tumabi pa siya sa akin kaya lalo akong nagngingit-ngit. Pero inisip ko na lang noon, baka lalo akong malasin kung papansinin ko yung babae. Kaya tumalikod na lang ako dito. Nakatulog naman ako noon pero maya-maya lang, naalimpungatan ako. Dahil may narinig akong kaguluhan sa bandang dulo ng bus. Ano yun? Ba't gumaganon yung babae? Buntis yun. Parang nahihirapan siya eh. Ha? Hindi ba sabi ko huwag mo akong kausapin? Tsaka, ba't alam mong buntis yun? Kita mo to. Sabi huwag ko siyang kausapin. Tapos bigla rin nakipag-usap. Sira ulo talaga eh. Basta, buntis nga yun. Alam ko. Tsaka, may kung anong nangyayari dito sa bus. Ha? Anong nangyayari? Buntis nga yung dumadaing na babae. Pinagtulong-tulungan siyang pakalmahin ng mga pasahero doon. Pero lalong nagkagulo nang biglang himatayin ang buntis. At diretso itong sumubsob sa sahig. Naku, nahimatay yata. Hindi kaya mga anak na yun? Hindi, nasa 5 buwan pa lang yun eh. Masyado ko na maibento. Paano mo naman nalaman? Basta, teka nga. Anong gagawin mo? Paltong babaeng to.
Biglang tumayo ang babae at saka ito kalmadong naglakad papunta sa buntis na pinagkakaguluhan. Tinitigan niya ang ale, saka siya tumalungko sa tabi nito. Tinihaya niya yung ale at talagang nakakaawa na ang itsura nun. Maputlang maputla, pawis na pawis at nanginginig. May kung anong dinukot sa bag ang babae. Parang botelya yon. Nilagay niya sa palad niya ang laman ng botelya. Parang langis yon at ipinahid niya yon sa ale. Tinanggal niya ang balaban niya at isinuklob sa babae. Napatunganga ang lahat sa ginawa niya. Aba, ano kayang ginagawa nito? Doktor ba yun? Baka nurse. Hindi, kasi parang langis yung pinahid eh. Baka mangkukulam. Oo nga, tama, baka mangkukulam yun. Aba, teka, parang kumalma yung aling buntis Bumalik din yung kulay. Aba. Patulong po ako. Iupo ho ulit natin siya tsaka wag niyo na ho siyang pagkumpulan. Lalo siyang nasistress eh. Iniupo nga ng mga tao ang aling buntis. Nawala ang panginginig nito. Parang lumuwag din ang paghinga. At yung mata niya, mas nabuhay na rin. Di gaya nung una, namumuti na habang maputlang maputla siya. Akala ko babalik na sa upuan ang babae, pero may ginawa pa to sa ale. Hinawakan nito ang dalawang palad ng ale, tapos parang may ibinulong siya dito. May ibinigay pa nga siyang kung ano sa ale, saka lang siya bumalik sa upuan. Ay, buti na lang naagapan ko yun. Uy. Oh, ano? Akala ko ba wag kitang kausapin? O ngayon, ikaw pa yung tumatawag sa akin. Wala akong pakialam sa'yo, no? Gusto ko lang malaman yung nangyari sa babae. Ano ba yun? Ba't ba nagkaganon yun? Humilab kasi ng sobra yung tiyan niya eh. Nahirapan siya tapos halos hindi na makahinga. Nawalan pa nga ng malay. Sana hindi na siya bumabiyahe. Maselan siguro yung pagbubuntis niya. O kaya mahina yung katawan ng ali. Hindi. Maganda nga ang daloy ng dugo niya eh. At saka malusog yung bata sa tiyan niya. Paano mo naman nasabi? Doktor ka ba? Sa alam ko eh. Basta ganun. Di hindi ka nga doktor. Invento ka talaga eh, no? Tsaka ano yung ginawa mo dun? Parang may pinahid kang langis eh. Tapos hinawakan mo yung palad, tapos binulungan mo. Siguro mangkukulam ka, no? Pinatakbo ko lang ng tama yung dugo ng babae. At saka, paano nga kung mangkukulam nga ako? Ha? Anong? Kita mo na? Ganda ng mukha mo oh. Yung mata mo lumuluwa eh. Basta, ayos na yung lagay ng ale. Pero alam mo, itong loob ng bus, hindi ayos to. Paano hindi naman ayos? Siguro dahil nandito ka, no? Baka kung ano mangyari. Tama nga pala. Diyosa ka ng trouble. Hindi, no? Dahil may aswang dito. Ha? Anong aswang? Nangilabot ako nang marinig ko ang salitang aswang. Bigla kong naalala ang lahat ng kwentong aswang sa baryo namin. Ang lahat ng mga nangyari sa akin noon na hinihinala kong may koneksyon sa aswang. Napalunok ako noon. Napaisip, napatingin sa paligid. Parang ang bigla akong kinabahan. At bago pa man ako makapagsalita, dinugtungan na ng babae ang mga sinasabi nito. Alam mo sa itsura mo, may alam ka rin sa aswang, no? Alam kong naniniwala ka dun. Eto, sasabihin ko sa'yo, 3 sila nandito. 3? Tama ba? Huy, ano ka ba? Para kang ewan dyan. Oo, 3 sila dito. Sira ulo talaga to. Lakas mo mga ano Uy, huwag kang magbiro ng ganyan. Ba't naman ako magbibiro ng bagay na ganun? Seryoso ko, no? 3 silang nandito. Kaya rin nagkaganon yung ale dahil sa kanya. Pero wala tayong magagawa sa ngayon. Maghihintay lang tayo ng mga susunod na mangyayari. Susunod na mangyayari? Paano? Kinabahan na ako noon. Pero gaya nga ng sabi ng babae, wala akong magagawa sa ngayon. Ano nga ba ang gagawin mo kung sinabi sa yung may aswang sa bus na sinasakyan mo?
Pahihintuin mo ba yung driver? Maniniwala ba yun sa'yo? Hahanapin mo ba at paano mo gagawin? Talagang kailangan lang maghintay at magdasal na sana walang gawin ng mga nilalang na yon. Pero ang problema, nagsimula na sila at hindi pa nga yun ang katapusan. Nakaidlip na pala ako noon nang bigla namang may lalaking nagsisigaw. Napaiktad ako dahil nagkalabugan na din at nagkagulo na ang mga tao. Ano yun? Walang ya. May lalaki nang hablot. Hoy, teka, huwag mong lapitan. Basta talasan mo yung pakiramdam mo at alalayan mo ako. Hoy, ikaw! Tigilan mo nga yung mga yan! Bigla na namang tumayo yung babae. Agad niyang hinatak ang lalaking sumunggab sa 3 batang pasahero. Hinagis niya sa sahig ang lalaking nagwawala. Dahil napatihaya ang lalaki, doon ko nakita ang mukha nito. Maputla ang kulay nito at puting-puti ang mata, pero nangingitim ang paligid. Naglalaway ito at parang nasipat ko ang matutulis nitong pangil. Mula sa pagkakahiga, nilundag ng lalaki ang ibang tao. Hinatak ulit siya ng kasama kong babae, pero tumilapo na siya sa isang tadyak lang. At nun na ako tumayo. Hoy, ano ba tinira mo? Ano ka? Hindi ka natinag ah. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Para sasakbalin ako nito. Aray! Lumayo ka! Lumayo ka! Payat at matanda na ang nagwawalang lalaking yon. Pero sobrang higpit niyang kumapit at pumiga. Napakadiin din ang puwersa nito. Nang madambakot mapailalim, hirap na hirap akong itulak palayo ang mukha nito dahil para talaga itong mananakmal. Naihagis ko naman siya, pero ibang pasahero naman ang nilundag nito. Isang batang babae ang nahatak niya. Napahiyaw ang lahat ng umanga na ito para sakmalin ang buong ulo ng bata. Pero biglang gumulong ang lalaki dahil sa biglang preno at kabig ng driver. Hininto na sa gilid ang bus. Sumaklolo na ang driver pero siya ang biglang nasunggaban. Kitang-kita kong tumalsik ang dugo nito nang kalmutin siya sa balikat. Hoy! Talagang ayaw mong tumigil ah! Eto sa'yo! Walang ya! Ayaw talaga! Hoy, mag-iingat ka! Hindi ka masasaktan na ganyan lang! Lumayo ka muna dahil ikaw yung puntirya niya! Ako pala yung punterye! Eh di patulan natin! Sa akin na nga nakatuon ang nanlilisik na mata ng lalaking yon. Pero ang kanina'y maputlang balat nito. Biglang nangitim at parang lalong humaba ang mga pangil, pati ang mga kuko. Nakaporma ako noon, pero nabigla ako sa napakabilis na pagkakahataw nito sa akin. Tumama ang ulo ko. Lumundag siya sa akin, pero sinalubo ko ng tuhod. Gumulong pa ito at nakatayo naman ako. Ano ka ba? Hindi nga pwede ang mano-mano. Huwag kang makulit. Eh paano ba? Wala naman ibang pwede gawin dyan eh. Pilitin mo siya mainganga. Tapos ako na bahala. Ano? Pangangahin? Eh paano? Ang bigat nito. Grabe. Teka lang. Saglit na lang yan. Kayanin mo na. Napailalim na naman ako sa nagwawalang lalaki. Talagang mas mabangis na ito at mas malakas. Hindi na rin tao ang tunog nito. Para na siyang hayop na umaangil. Nakanganga na ito at tumutulo ang laway sa mukha ko. Nakaikot ako at nabaliktad ang posisyon namin. 5 beses kong pinagsisiko sa mukha ang lalaki at nangisay ito. Doon ko na sinunod ang sinabi ng babae. Tinapakan ko ang ibabang parte ng bibig at hinatak ang bandang itaas. Bigla namang lumapit ang babae at may pinasak sa bibig ng nagwawalang lalaki. Ano? Teka, parang kumakalma na. Ayos na ba? Paano nang gagawin? Basta, ayos na yan, tapos na. Babalik na yan sa dati. Si Manong. Manong, baka po pwede, huwag nyo nang ibiyahe itong bus. Tapos, tumawag na rin po kayo ng ambulansya, tsaka po pulis na rin. May mga nasugatan ho kasi eh. Pero yung mga nasugatan po dyan, lalapitan ko po kayo. May ipapahid ho akong gamot sa inyo. Uy, ikaw, manahin na kita ha. Nakita ko nakalmot ka eh. Oo nga eh. Grabe.
Parang hype yung lalaking yun ah. Parang nayanggaw ba yun? Shh! Oo, pero ayos na yun. Kalmado na yun. Pero paano yung mga aswang na nandito? Hindi nakikilos yun malamang. Nakita na nila, mahihirapan sila dahil merong may alam eh. Tumingala ka nga, lalagyan ko ng gamot yung leeg mo. Huy, tingala sabi. Oo. Teka, lapit mo. Konting distansya naman oh. Pinatakan na kung anong likido ang sugat ko sa leeg. Mahapdi yun sa una, pero biglang naghilom ang sugat. Ganon din ang ginawa sa ibang nakalmot, pero nagpa-ospital pa rin sila. Nalipat na kami sa iba-ibang bus. Pero ewan ko ba, ang Diyosa ng trouble kasama ko na naman. Hindi na ako pumalag. Naghintay na lang ako ng susunod na mangyayaring kaguluhan. Hoy. Ano naman ba yun? Oh, ba't ka magalit? Tatanong ko lang kung ayos ka lang eh. Ay, ewan. Pero ayos lang ako siguro. Tsaka, salamat pala dun sa gamot ah. Yan, mas bagay sa iyo yung ganyan, pagkalmado ka. Paano naman kakalma kasi... Oo, yan ka na naman. Easy ka lang kasi. Nga pala, ako si Era. Ang dami na nangyari pero hindi pa tayo magkakilala. Fiancé na nga kita eh. Di ba ikaw si... Oo. Huwag mong babanggitin. Alam ko nakita mo rin yon. Japs na lang. Ako si Japs. O sige na nga, Japs. Era. Sabi mo nga pala, parehas tayo nang pupuntahan. Saan ba yung baryo nyo? Oo nga pala. Alam mo ba yung babuyan ni Among Rowena? Ha? Kay Among? Sa baboyan? Lako, patay. Oh, bakit na naman? Di alam mo nga. Oo, alam ko yun. Doon ako nagtrabaho kaya nagkalintik-lintik yung buhay ko. Bakit? Pinakulong ka ba ni Amo Rowena? Huy, yung bibig mo ha. Baka may makarinig sa mga tao. Pero hindi. Pero pinakulong ako ng kumpare ko. Basta, dahil yun kay Amo Rowena. Pero yung babuyan na yun, ano gagawin mo doon? Tutulong nga ako doon. Doon ako magtatrabaho. Ay, tsahin mo nga pala yun. Ay, nako. Talaga hindi dapat ako nagdididikit sa'yo eh. Oh, bakit na naman? Alam mo yung mukha mo. Hindi maipinta nung binanggit ko yung kina Among Rowena. Samantalang nagtrabaho ka pala doon. Paano yung babuyan na yun? Masyado kasi mahiwaga. Saka si Amo, yung tiya mo. Ay, nako. Sigurado ka ba na gusto mo marinig? Na si Amo, aswang. Stoy, talagang nilakasan mo ba talaga? Baka mamaya marinig ka ng mga tao dito, matakot sila. Hindi yan, tulog naman lahat eh. Ano ba kasing meron doon sa baboyan? Paano yung mga baboy ni Amo? Nagiging tao yung mga yun eh. Tapos yung mga tao ni Amo, nagiging mga baboy. Basta, aswang yata lahat ng tao ni Amo. Pati siguro si Amo. Ganon? Ba't ka nagtrabaho doon? Ay, wag mo nang alamin. Basta, naobliga ako. Dami talagang drama nito no? Ayaw pa talaga sabihin. Ano pa ba mga chismis niyo kay Amo? Sigurado ka ba? Baka mamaya sumama yung loob mo ha. Dahil baka sabihin mo, inaano na naman yung tita mo. Pero kasi, napakarami talagang tinatago ng babuyan na yon. May mga nakapagsabi na nakakakita daw sila ng mga halimaw na naglalabas-pasok doon. Ano ba naman yan? Puro naman pala sabi-sabi. Di ba nagtrabaho ka mismo doon? Ikaw, ano kwento mo doon? Kasi nung madaling araw naglilinis ako noon. Kasi madaling araw ako nagkatay. Di mamaya naglinis ako ng kulungan, ganon. Biglang nagkagulo. Yung mga baboy, nilingon ko syempre. Tapos paglingon ko, kulang na isa sa kulungan. Di hinahanap ko. Kasi ako mayayari eh. Lahating oras ako naghanap nun pero wala. Tapos may nakasalubong akong tao. Hindi pamilyar yung mukha sa akin. Kaya naman tinanong ko. Pero hindi sumagot. Pinalabas ko kaso ayaw. Nakatingin lang. Maya-maya putik. Tumayo bigla yung balahibo ko.
Narinig ko mismo dun sa taong kaharap ko yung huni ng baboy kaya napatakbo ko. Oh, tapos? Hindi mo ba sinabi sa mga tao doon? Sinabi ko naman. Kaso tinawanan lang ako eh. Ang matindi pa, paglingon ko, palapit sa mga pinagsumbungan ko yung babaeng tunog baboy. Pero nung nakausap na nila, tao naman yung nagsalita. Tapos meron pang isang gabi, dumami naman yung mga baboy. Taka ako. Maya-maya yung bilang ko. Tama naman. Kaso may narinig akong huni ng ibon sa taas. Walang ya. Pagtingin ko, may napakalaking ibon lumilipad palabas. Pero baka naman pagod ka lang noon o kaya puyat ka. Pero sa bagay, ikaw yung nandun eh. Paano pala kung hindi rin ako tao? Kaya ako pupunta doon. Ha? Ito naman, panalo talaga yung panlalaki ng mata mo pag ganun eh. Sira ulo ka kasi talaga eh. Bahala ka nga dyan. Matutulog na nga lang ako. Huwag mo na akong guluhin ha. Bahagya pang inilapit ni Era ang bibig niya sa tenga ko. Sa kanya binitawan yon sa napakaseryosong tono. Nagtayuan ang balahibo ko sa batok sa totoo lang. Halatang natakot ako kaya nainis ako. Tinalikuran ko na nga lang si Era. At sa totoo lang, kung nung una inis na inis ako kay Era, ngayon parang nahihiwagaan na ako sa kanya. Natatakot na nga rin yata ako, kaya iniwasan ko na lang siyang makausap. Sinabi ko na lang na matutulog ako. Pero sa mga tumatakbo sa isip ko tungkol sa babuyan, kay Among Rowena na tiyahin ni Era at kay Era mismo, hindi na ako mapakali. Ay, salamat. Nakarating di sa wakas. Uy, pakibitbit naman ang gamit ko. Konti lang naman to eh. Ayos ah. Manigas ka dyan. Ay nako, ganyan ka ah. Si kuya papunta doon. Susumbong talaga kita. Bahala ka dyan. Sasabihin ko yung fiancé ko. Oo na, oo na. Huwag mo na nga binabanggit yung salitang yan. Oh, eto na ah. Bitbit ko na. Tapong ko to sa bukid eh. Bumaba na nga ako dala ang bag ni Era. Gustong gusto ko na talagang iwan ng babaeng yon. Pero paano? Mismong sa baryo talaga namin ang punta niya. 5 oras pa kami sa van bago nakarating sa bungad ng baryo. At habang papasok ako ng baryo, nakatanaw lang ako sa napakalawak na taniman doon. Napapaisip at kinakabahan din. Grabe ang ganda dito, no? Sarap ng hangin. Malalawak din naman yung mga palayan dun sa amin pero grabe to. Mawawala ka dito kapag lumusong ka dyan eh. Uy, nag-iisip ka no? Paano? Alam mo, nakabalik nga ako dito pero di ko alam kung nakauwi na talaga ako. Namiss ko tong tanawing to eh. Gustong gusto ko yung pakaramdam dito. Ang kaso, yung mga tao dito, alam kong asiwa nang makita akong bumalik. Alam mo, may dahilan kung bakit ka nakabalik dito. Magtiwala ka lang sa kapalaran mo. May magbabago at hindi na to gaya ng dati. Grabe to kung makapagsalita. Kasi yung pagkakakulong ko dito, hindi lang yun yung matinding nangyari sa akin dito. Alam mo, bata pa lang ako, tinakwil na ako ng mga taga rito. Tatay ko, muntik ko nang mapatay dahil papatay niya yung nanay ko. Kaso tinakwil naman ako ng nanay ko dahil muntik ko nang mapatay yung tatay ko. Tapos ayun, nagkanya-kanya na sila. Kaya naman, nabuhay ako lang sa sarili ko. Kinupkup ako na isang tao dito pero mag-isa pa rin talaga ako. Pero buti na lang may kumupkup sa'yo. Oo, kaya nga laki pasalamat ko sa kanya eh. At saka, kaya ako nagtrabaho sa baboyan ni Amo dahil kailangan ko talaga ng pera. Inobliga ako ng nanay ko na magpadala dahil may sakit yung tatay ko. Grabe no? Ang MMK pala buhay mo eh. Pero yun nga, hintayin mo, mag-iiba rin yung kapalaran mo. Oh, sino yan? Kumakaway sa'yo oh. Si Tatang Bomin yan. Tang! Japs! Aba, gwapong-gwapo ah. Manang-mana sa tatang ah. Saka lumalaki yung katawan natin dyan ah. Siyempre naman Tatang Bomin, mana sa inyo eh.
Parang kalabaw. Habang tumatanda, lalo lumalapad. Sira ulo ka, talagang bata ka. Kung hindi mo na itatanong, 3 ang kadate ko. 2 siguro dun yung pakakasalal ko. Ibang klase ka talaga, tatang. Teka nga. Aba, sino ba ito? Ito kasunod mo. Aba, kaganda naman yan. Artista ba yan? Magandang hapon po. Ako nga po pala si Era. Mano po? Ako po yung mapapangasawa ni Japs. Uy! Ayun! Kaya naman pala lalong gumagwapo at lumalaki. Dahil naiyang pala. Ilan taong ka na ba, Iha? Tang, pumasok nga muna tayo. Yung mga tao nakakailang. Oo nga. Halika. Yung mga yan kasi napakaraming pinagsasabi noon tungkol sa'yo. Pero nung matake naman yung totoong aswang, ay nako, halika na. Tara na muna, Iha. Teka, hindi ko talaga mapapangasawa yung si... Katext ko ngayon si Kuya Kinakamusta nga tayo? Sabi ko, nakarating na tayo dito kaso binabastos mo ko Uy. Sandali nga. Ang galing mo talaga no? Iuna, visit talaga to. Hindi ba pupunta ka pa doon? Doon sa... bakit ba, Jap? May kamag-anak ba dito si Era? Opo. Malayong pamangkin po kasi ako ni Amo Rowena. Tapos pupunta po ako sa babuyan niya. Kay Rowena ka mo. Sa babuyan ba? Pati si Tatang Bomen, kitang-kita kong nanlaki ang mata. Pinilit nitong kalmahin ang sarili. Talaga naman kasing bulong-bulungan si Amo Rowena at ang babuyan nito. Hindi lang kasi yun basta kwento. Marami nang nakakita at nakaranas ng kung anong hindi maipaliwanag sa babuyang yon. Ang problema kasi, hindi lang sa mismong babuyan ang kababalaghan. Ang kinatatakutan sa babuyan, nakakalabas at umaaligid sa buong baryo. Lalo na nung mga panahong wala ako roon. Itong sabaw tama-tama at nakapagsaing na ako ng bangos. Binigyan ako ng kumpare ko mula sa palaisdaan yan. Yun! Grabe, napakabango nito, Tang. Napakatagal ko na hindi nakakain ng ganito sige na, kain na lang na kain. Tang, tara ho, kain ho tayo. Ay, mamaya na. Dahil nagpapababa pa ako ng tama ng gin. Pero, kamusta ka ba, Iyo? Alam mo walang araw kung hindi inaalalang kalagayan mo. Nung nakulong ka, hindi naman kita madalaw doon kasi wala naman akong pera. Sana hindi sasama ang loob mo, Iyo ha. Wala talaga akong pamasahe. Tang, tama na ho yan. Ayos lang ho. Tsaka ayos naman ako, Tang Eto, kahit alam kong wala na akong nakakapitan sa buhay. Gusto kong bumawi sa buhay ko. Tama yan, Iyo. Kayang-kaya mo yan. Lalo na't ikaw pala magpapamilya na. Natutuwa naman ako sa Tang, mali Si Era, nagkanda sabit-sabit lang po ako dun. Napatrobol lang ako sa kuya nun, kaya yan. Basta, Tang. Nako, hindi na rin masama. Nakita mo naman yung mga karakas ng batang yun, hindi ba? Pero, lahi pala ni Among Rowena yan. Oo nga po nagulat na lang din ako. Naku po naman talaga. Malala na kasi yung mga nakikita sa babuyan ni Amo Akalain mong naglilibing ng mga tao doon sa tabi ng babuyan doon? Grabe naman po yun. Baka chismis lang yun. Hindi maaaring maging chismis yung ganon. Naalala mo ba si Bomay? Nawala yun. Pagkaraan na 1 taon, nakita dun sa babuyan at tauhan na ni Amo. Pero 1 beses yung asawa nagsisisigaw ng 10 oras ng gabi. Abay nakita daw si Bomay sa harap ng bahay. Pero ang malatagpuan ng mga tao sa likod bahay napakalaking baboy. At kumilos na parang tao. Tinutugis ng mga tao yon. At doon nakita lumundag sa bakuran ni Among Rowena. Nako, hindi lang yan yung mga kwento dito. Minsan mismong si Apo Rowena ang namamataan kapag madaling araw. Abay may kasunod na napakalalaking ibon.
Talaga naman, iho. Kung hindi ka ba naman mahinatakutan dun eh. Grabe naman. May malaking ibon talaga nakasunod. Ano nga kaya talaga yung among Rowena na yan, no? Matapos ang mahigit 8 taon ay talagang nakabalik na ako sa baryo namin. Pero hindi ko alam kung nakauwi na ako. Asiwa ang pakiramdam ko sa totoo lang. Yung kasing mga nakakita sa akin habang papunta ako sa bahay ni Tatang. Namukhaan na ako at talagang iba ang titig nila sa akin. Pero sa unang gabi ko ron, sinubukan ko munang hindi mag-isip. Pagkahaponan, tumambay ako sa gilid ng bahay ni Tatang. Sinulit ko muna ang tanawin at ang ihip ng nakakaginhawang hangin. Hindi ko namalayang doon na ako napaidlip. At nang maalimpungatan ako, hindi ko inaasahan ng tatambad sa akin. Ano? Walang yan, napasarap yung tulog ko. Ang sarap kasi ng hangin. Teka, anong huni yun? Huni ng baboy yun ah. Teka, may nakalawalang baboy ba? Uy, putik, laking baboy nito ah. Gising na ako noon pero nakapikit pa ako. Nang bigla akong makarinig ng huni ng baboy. Napabangon ako dahil na rin sa napakabahong amoy. Malamang nga ay mula sa baboy yon. Luminga ako sa paligid at halos mapamura ako nang makita ko sa isang gawin ng bakuran ang itim na baboy. Napakalaki nun at napaangat ako nang makita kong pula ang mata nito. Walang ya. Teka lang, baboy pa ba yan? Gagi, lumundag. Nakalundag sa bakod yun ah. Teka, yung tao pa. Pero yung baboy, doon din tumalo kanina. Ay, buisit, nangyayari na naman. Malaki at mabigat ang itim na baboy, pero nakalundag yun palabas ng bakuran. Napapikit ako noon dahil sa gulat. Pero ang sumunod ko nang nakita noon, tao at hubot-hubad na tumatakbo palayo. Nagtayuan ang balahibo ko sa isipin na baka naging tao ang baboy. Kinabukasan, hindi kinagulat ni Tatang nang ikwento ko ang nakita ko nung gabi. Aba, ano ka mo? Malaking maitim na baboy? Aba, unang-una yung mga baboy ng kapitbahay natin, wala akong nakikitang itim doon. Siguro blue, meron pa. Tatang naman may baboy bang asul? Pero hindi nga tang, itim talaga yung baboy. Oh, hindi mo ba alam na iba-iba ang baboy sa mundo? Iba-iba yan pati forma. May mga nakakurbata pang baboy at pumapasok sa opisina. May baboy din na mayaman. Mas baboy ka kapag mayaman ka. Pero ang pinakababoy sa lahat ng mga baboy, yung gabi-gabi ko napapanood sa nagbabangayan sa balita. Yung politiko doon. Ay nako, sukdulan na kababuyan doon. Tang, alam na ng lahat yun. Pero yung itim na baboy talaga, Tang. Naging tao pa nga nung lumundag palabas ng bakuran nyo eh. Naging tao. Yung nakita ko nga minsan naging tricycle. Pinanganak ko pa. Kaso hindi ako pinansin. Paano ngayon hapoy, di ba? Si Tatang naman Pero alam niyo ba yung sinulid, Day? Abay, oo naman. Ano akala mo sa akin? Pero ano kinalaman niya sa usapang baboy? Yung kapag hindi kayo maayos, bibigwasan kita. Yun yung sinulid, Day. Sinulid sa muka. Sinulid, bulok. Ano ka ba naman? Pinapagaan ko lang naman yung sitwasyon Para ka naman bago dyan. Pero alam mo na yon, Japs. Hanggat nandyan yung baboyan ni Among Rowena, palagi makakakita yung mga tao ng kababalagan dito. Oh, ay na pala yung kaibigan mo Naku, si paring yari. Aba, nakabalik ka na nga talaga, no? Ang bilis naman ng balita Oo, kahapon lang. Ano? Wala ka bang ibang uwian? Baka mamaya magkagulo na naman dito Pare naman, taga dito ako Talagang dito ako babalik.
Madalas na namang nakakakita yung mga taong taga rito ng kung ano-ano eh. Tapos dumating ka pa? Bahala na. Sige na, mauna na ako. O sige pare, ingat ka ah. Ay, talaga naman no. Hayaan mo na lang. Kasi ang si Anong, alam mo bang namatay rin yung asawa niyan? Ho? Di ba ho? Paano? Kasi, mga 3 araw pa lang matapos mong mapasok, habay biglang namatay si Rona, yung asawa niya. Habay buntis pala yon. Tapos nawala yun nasa sinapupunan. Aba, talagang naghurumentado yang si Anong. Munti ka ba namang sunugin yung baboyan ni Among Rowena? Pabuti na lang napigilan. Ay, grabe pala. Kaya pala lalong parang mas mabigat yung dating nun eh. Pero nakakainis. Hindi ko man lang nadamayan yung kaibigan ko. Hindi na rin pala bago sa baryo namin ang nangyari sa asawa ni Anong. 3 buntis na rin ang biglang pumanaw. Lahat yon matapos makakita ng malaking baboy na itim o di kaya'y malaking ibon na umaaligid sa mga bahay nila. Siyempre sa babuyan ni Among Rowena ang sisi. May kwento pa nga na may bumaril na kay Among Rowena. Talagang niratrat daw. Sabog ang ulo ng bumulagda. Pero kinabukasan, nakita itong naglalakad pero duguan pa rin. Ay, sobrang init. Pero mabuti na lang maganda yung hangin. Ganito yung na-miss ko eh. Mabigat na trabaho sa bukid habang umahangin. Ay, ang sarap talaga dito sa probinsya. Uy! Sino yun? Nako, patay kang bata ka. Dumating na. Uy, huwag kang sumigaw dito. Lumapit ka. Oo na, ito na nga. Uy, nakita kita kahapon ah. Umaga yun, lumabas ka ng baryo tapos hapon. Nakita kita pabalik ka na. Naghahanap ako ng trabaho sa bayan. Tapos sinasabay ko tong pagbubukid dito kay Tatang. Ah, trabaho. Sakto, kailangan pa ng isa dun sa babuyan. Ha? Hindi na. Nakahanap na naman ako ng trabaho eh. We, anong trabaho? Sa gasolinahan. Doon sa bayan. Maganda yung pasahod doon, minimum. Minimum? Dun kaya kay Among Rowena, triple dun eh. Triple? Pwede ba naman yun? Oo nga. Mas maganda na kasi yung kita ng baboyan na yun eh. Siya kasi yung nagbabagsak ng baboy sa mga pale-palengke sa malalayong baryo. Tsaka doon sa mga ibang restaurant yata dito. Kaso nga, ayun, konti lang yung tao namin doon. Doon ka na lang. Para naman magkasama na rin tayo doon. Di, lalo ayoko na. Okay na ako doon sa gasolinahan. Meron na naman na eh. Saka kailangan ko patulungan si Tatang dito sa bukid. Basta sabihan mo na lang ako kapag gusto mo na dun ah. Magbabago pa yung isip mo, sigurado ako dyan. O sige na, mamimili pa ako eh. Alam mo, ang pogi mo lalo kapag pawisan ka. Lalaking lalaki oh. Lumayas ka na nga. I love you too. Sige na. Sira ulo talaga yon. Pero triple daw ng minimum? Totoo kaya yun? Kung sa bagay, mayaman yun si Among Rowena eh. Pero hindi, wag ka na mga has-jobs. Gulo na naman yan eh. Teka, ano yun? Kakaibang ibon yun ah. Hindi pa man nakakalayo si Era ay namataan ko na ang isang kakaibang ibon. Itim yon. Pero bukod sa pagkaitim nito, masyadong malalaki ang pakpak nun. Mukhang ordinaryo lalo na kung kasamang lumilipad ng mga ibon sa bukid. Pero iba talaga ang dating nun kung pagmamasdang maigi. Hindi ko na lang pinansin yon at tinuloy ko na ang trabaho sa bukid. Ang totoo, wala akong nakuhang trabaho. Sinabi ko lang yon para tigilan ako ni Era. Pero alam kong hindi rin siya naniniwala. Umabot pa nga ng 1 buwan. Wala na talaga akong makuhang trabaho. At isang krisis naman ang hindi ko inaasahang tatama sa amin ni Tatang. Naku, Tang. Sobra naman to. Lubog na lubog talaga yung pananim natin, oh.
Abay, sabi sa radyo hindi ganun kalakas ah. Pati pilapil wala na makita oh. Sus Mario, Joseph, lugi na naman. Pinangutang ko lang sa co-op tong binhi ko eh. Tapos ayan oh, lulunurin lang ng bagyo. Ano ba naman yan? At saka tang, lakas ng hangin oh. Wala talaga, lubog na talaga. Ay nako, wala na akong mautangan yan. Hindi pa ako nakakabayad sa... Ano ba naman ito? Walang tigil mo. Pero uminga po muna kayo doon. Ako na magluluto, baka mamaya. Uy, Tang! Walang nakapaghanda sa napakalakas na bagyong rumagasa sa bayan namin. Lubog ang lahat ng palayan. Tapos si Tatang nagkasakit pa. Bigla na nga lang siyang nahimatay noon. Nagpatulong lang ako sa mga taga-barangay para madala siya sa ospital. Ang sabi ng doktor, komplikasyon sa baga. Kaya talagang mahina ang sistema niya. Natuklasan rin na hindi na rin regular ang tibok ng puso nito. Kaya madali nang mapagod. Kaya rin madalas na siyang nahihilo. Iho. Japs, yung pala yan. Bitahon mo muna yon. Tang, huwag niyo na po muna isipin yun. Ako na hong bahala doon. Pasensya ka na, Japs ha. Isa ka ba kumuha ng ipambabahid dito sa ospital? Meron na ho, Tang. Hayaan nyo na. Nagawan ko na ng paraan. Alam ko namang maraming sakit si Tatang, pero binabaliwala niya lang ito. Pero ngayon, sabay-sabay na itong naningil. May nakapagpautang sa amin na pampa-ospital ni Tatang, pero kailangan pa rin niya ng tuloy-tuloy na gamutan. Wala na akong malapitan nun, kaya gumawa ako ng isang mabigat at mapanganib na pasya. Madali lang naman ang gagawin dito. Maglilinis ka lang, magpapakain. Minsan magpapainom ng mga gamot o di kaya ng mga vitamins. Salamat, Era. Tsaka nakapagtrabaho na naman ako dito eh. Pero grabe no. Ang laki na talaga ng inunlad nitong baboyan na to. Syempre, magaling mamahala si... Oh, ay na pala si Among Rowena eh. Amo, si Japso. Magandang hapon po, Amo. Natatandaan na kita. Magsasampung taon na yata mula nung maging kasama kita rito. Batang-bata ka nun na. Ngayon lalaking-lalaki ka na. Tamang-tama yan. Ikaw talaga yung kailangan ko dito ngayon. Hindi ako lilingunin ng mga kababaryo ko. Alam kong sa gagawin kong ito, lalo pang sasama ang tingin sa akin. Pero wala na akong magagawa. Nakasandig na ako sa pader. Para matustusan ang gamutan ni Tatang, pumasok ako sa babuyan ni Among Rowena. Kasama na din ang Diyosa ng Trobol. Ngiti pa lang ni Among Rowena, parang lumalamig na ang sikmura ko. Pabalik-balik ang tanaw niya sa mga baboy, sa akin at sa malayo. Parang may tumatakbong kung ano sa utak nito. Nagsimula rin ako kaagad sa babuyan at ginawa ko na ang dapat kong gawin. Kahit may mga napapansin akong talagang kakaiba doon. Uy, pakibukas nga yung radyo. Ha? Radyo? Oo, ayun sa dulo. Idilat mo kasi yung mata mo. Tsaka, wag puro ako yung tinitingnan mo. Alam ko namang maganda ako, pero magtrabaho ka nga. Shh, bahala ka nga. Bakit nga ba nagraradyo? Talaga namang pinagbubuksan ng radyo yung mga babuyan ngayon. Pati nga yung ibang manukan para daw marelax yung mga hayop. Marelax? Ang tindi naman nun. Paano yung kung rock o metal yung tugtog? Oh, ito, binuksan ko na. Ha? Kala ko tugtog yung... Uy, dali mo nga yung timba ng darak dito. Ako na magsasalin. Dalihan mo na, pabalik na si Amo. Oo na, ito na. Pero, ba't ganun? Hindi yun tugtog? Ano kaya yun? Parang dasal yun Naririnig
ko nga sa ibang nag-aalaga ng baboy ang paraang yon. Nagbubukas ng radyo para nga daw marelax o malibang ang mga baboy. Pero pagbukas ko ng radyo doon, nanlaki ang mata ko. Napalunok na lang ako ng hindi tugtog o balita o daldala ng mga DJ ang narinig ko. Dasal, parang orasyon ang lumalabas sa radyong yon. Hindi ko rin maintindihan ang wika, pero alam kong dasal yon sa tono ng nagsasalita. At parang boses nga ni Among Rowena ang nasa radyo. Pinipilit kong baliwalain. Pero paano? Yun ang naririnig ko habang nandoon ako at nagtatrabaho. Ay. Ang sarap. Kapagod. Iyo, ginabi ka na. Kumain ka na ba? Tang, ba't gising ba ho kayo? At saka kakain pa lang ho ako. Yung mga gamot nyo, nainom nyo na po ba? Oo, nainom ko na. At saka syempre yung gin, nainom ko na rin. Ay nako, si Tatang talaga ayaw pang tumigil sa kainom. Sige na ho, isabay nyo na yun sa gamot. Tsaka hindi na pala ako kakain, Tang. Pagod na ako eh. Pasensya ka na, Japs. Alam kong hindi mo gugustuhin pang bumalik dun kay Among Rowena. Pero naobliga ka. Wala naman ho yun, Tang. Kayang-kaya ko naman ho eh. Iayaan yun na lang din yung ibang tao sa pinagsasabi nila. Oo nga. Hindi naman sila nagpapalamon sa atin eh. Pero kamusta nga ba doon? Ayos naman, Tang. Laki nga na pinagbago ng babuyan na yun ni Amo eh. Dati, maduming bakuran lang yun. Pero ngayon, ang gaganda na ng kulungan. May mga aparato na rin. Kaso ang labo talaga. Talagang may kakaiba, Tang eh. Talagang hindi maitatanggi talaga na may kakaiba doon, ano? Oo, Tang. Pati yung radyo, akala ko kasi tugtog yun nandun. Pero nung pagbukas ko, nagulat ako. Parang nagdadasal yung naririnig ko. Walastik, maghapon ko naririnig yun. Si Among Rowena talaga oh. Ano kayang lihim ng babaeng yan? Japs, basta ikaw mag-iingat ka doon. Huwag ka masyadong kampante. Matapos ang saglit na kwentuhan namin ni Tatang, agad na rin akong naligo para sana makapagpahinga na. Pero nang gabing yon, mukhang malabo ang pahinga ko. Sa paliligo ko pa lang, kung ano-anong kakatwa na ang napapansin ko. Maraming talsik ng putik at kung ano-anong dumi sa katawan ko. May mga dugo rin mula sa katayan. Halos kalahating oras na akong naliligo. Pero ang dumi at dugo sa katawan ko, bukod sa hindi natatanggal, lalong dumadami. Ano ba to? Ba't ganun? Wisit naman na baboyan yan. Talagang puro kabalbalan eh. Magdadalawang oras na bago ako nakalabas ng banyo. Antok na ako nang mahiga ako. Pero hindi talaga ako makatulog. Para kasing nasa loob na ng unan ko ang dasal na naririnig ko sa radyo sa babuyan. O baka hindi sa unan, kundi nasa ulo ko na. Nasa sistema ko na at kumapit na. May 1 linggo akong ganon. Pero kalaunan ay hinayaan ko na lang ang lahat ng napapansin kong kababalaghan. Total naman, nakumpleto ko na ang mga gamot ni Tatang at bumubuti ang lagay nito. Huwag kang dumikit sa akin. Baka mamaya kung anong sabihin ng mga tao. Wow grabe ka? May image ka bang pinoprotektahan dito? Image. Yung image ko dito, daig pa yung putik. Wala na mas dudumi pa. Ikaw ba? Kamusta ka dun sa baboyan? Ayos na ayos. Tumataba nga ako dun eh. Pero wala ka bang napapansin na kung naranasan mga ganun? Ha? Meron. Naranasan kong ma-inlove. Kasi napapansin kita palagi eh. Nabuwang ka na naman. Pero hindi nga. Ano nga? Meron ba talaga? Teka. Si paring Anong. Aba, ali pa.
Ibang-iba yung itsura mo, pare. Katas ng baboyan. May chicks ka pa ngayon, no? Iba talaga kapag kay Among Rowena nagtatrabaho. Sige na pre, tanghali na kami. Teka, pre, bakit? Kinakausap kita eh. Huwag kang islabero. Porkit, Hoy, kuya, ano ba problema mo? Kung makahata ka sa tao, kala mo kung sino ka. Era, teka, wag na. aba, ang lakas mo sa chicks ah. Pare, nananahimik na ako dito Kung tungkol pa rin to sa nangyari noon, wala na talaga akong magagawa doon. Yun na yung tingin nyo lahat sa akin eh. Kaso ngayon, matindi talaga yung pangangailangan ko dahil sa tatang ko. Walang tutulong sa akin kundi sarili ko lang. Dahil nga masama naman yung tingin nyo sa akin, di ba? Ang drama mo. O siya, sige, bahala na kayo dyan. Basta kapag nagkagulo na naman, manda ka ng tumakas ulit. Yun kung paliligtasin pa kita. Sige na. Sira ulo yun Iya mo na. Tara na. Teka. Parang biglang sumama yung pakiramdam ko Hoy, ano ba? Aray, ba't ka naman nangampas? May bubuyog lang sa batok mo. Inalis ko na nga Hindi ko alam pero kakaiba ang engkwentro namin yun ni Anong. Lalo na nang tapikin ako nito. Hindi ko maisalarawan ng malinaw. Pero iba ang pakiramdam ko sa pagkakatapik niya. Parang gumalaw ang loob ng katawan ko sa simpleng tampal sa balikat. Pero nung si Era ang manggulat ng tapik sa bato ko, parang medyo gumaan ang pakiramdam ko. Pero may naiwang bigat. Maghapon akong lutang sa trabaho, baka dahil na rin sa antok. Umabot ako ng 3 buwan kay Among Rowena at lalo pang tinaasan ang sahod ko. Aba, ang dami yan Magtatayo ka na ba na tindahan? Aba, hindi pwede no. Baka laklakin nyo lang yung mga tinda natin lalo na yung gin. Pero oo nga po, nakakatuwa talaga. Yan kumpleto yung gamot nyo hanggang 3 buwan. Pati yung mga biskwit meron din dito. At saka ito rin yung gatas tatang Aba, yung gatas ang sarap niya isabay sa gin. Mukhang nahiyang ka na naman dun sa baboyan mukha nga ho Pero kahit na, parang ewan talaga. Talaga sama ng tingin talaga ng mga tao sa akin Pero hindi ko naman sila masisi. Kasi kahit ako, talaga may napapansin talaga Tang, hindi ko na alam kung guni-guni ba yun, pero tuwing alas 12 kasi hanggang alas 3 ng gabi, parang kakaiba yung kilos ng mga baboy. Nababawasan din yung mga baboy doon, pero dumadami yung mga tao. Ewan ko na lang, Tang. Iho, alam kong lahat ng ito nabili mo lahat ng dahil sa sahod mo doon. Pero ito yung sinasabi ko sa iyo Sana, magawan mo ng paraan na makahanap ka ng trabaho sa iba. Dahil talagang hindi mainam yung baboyan na yan. Ayaw kitang pukpukin pero ito'y payo lang Nahirati na rin talaga ako sa malaking sahuran doon. Libre din ang pagkain at kung ano-ano ang pinamimigay ni Amo. Kibit-balikat na lang ako sa lahat ng hiwagang nasasaksihan ko. Pero sa totoo lang, parang nararamdaman ko rin na may kung anong mangyayari. Ang hindi ko lang inaasahan, agad darating ang kung anong masamang kutob ko. Pagka-uwi ko mula sa babuyan, nahiga na ako ng walang ligo. Talagang napakasama ng pakiramdam ko. Parang nagliliyab ang loob ko at sobrang init. Pero ang katawan ko, pinagpapawisan ng malamig. Nawalan ako ng boses noon, pero pilit kong tinatawag si Tatang. Pero ang sumulpot sa pinto ng kwarto ko, si Era, at iba ang itsura ng mata nito. Era? Shh! Huwag kang maingay. Natutulog yung tatang mo. Kailangan ka ni Among Rowena sa babuyan. Halika na. Nang makita ko si Era sa kwarto ko, si isip-isip ko noon, alam ko na, malulubog na naman ako sa problema. At ganun nga ang nangyari. Tumalikod si Era. Naramdaman kong lalong bumigat ang katawan ko. Ang boses kong nawawala, napalitan ng kakaibang tunog. Tunog yun ng baboy.
kusang kumilos ang katawan ko. Nagtatakbo ko palabas ng bahay. Narinig kong nagsisialulong ang bawat asong madadaanan ko. Nakita ko pa ang isang grupo ng nag-iinuman sa kanto. At dahil kakaiba nga ang kilos ko, pati itsura ko, hinabol ako ng mga tambay. Narinig kong marami nang humahabol sa akin. May nagpaputok pa nga ng barel. Bigla akong sumubsob nun. Alam kong tinamaan ako at yun nga ang huli kong naalala. Aray ko. Teka, nasan ako? Hindi. Ba't ako nandito? Shh! Huwag ka maingay. May stress yung mga baboy. Amo? Ba't ako nandito? Amo, maawa po kayo. Pakulan niyo ako. Hindi pwede. Hindi na pwede, Japs. Lalo na ngayon. Nang magising ako, nasa isang sulok ako ng baboyan. Nakagapos ako sa isang poste. Kasama ko na ron ang mga baboy na panay ang singhot sa akin. Sa kabilang dulo ng kulungan, si Among Rowena. Napapaligiran siya ng mga kandilang itim. Nakikiusap ako kay Among Rowena noon, pero may napansin ako sa boses ko. Naririnig ko pa ang sarili kong boses noon, pero unti-unti ko ring naririnig ang tunog ng baboy na nagmumula sa akin. Lumapit na rin si Era noon at may dala itong napakalaking kutsilyo. Hindi. Ba't ganito yung nangyayari? Ano ba nangyayari? Hindi. Hoy, wag kang mataranta. Siglit lang to. Era? Huwag, Era. Anong gagawin mo sa kutsilyo? Huwag, Era. Maawa ka sa akin. Amo Rowena, wala naman akong ginawa sa inyo eh. Tulong! Tulungan niyo ako! Ano yun? Among Rowena? May pumasok. May umatake sa atin. Oh! Ano kayo ngayon? Natatandaan kong palapit sa akin si Era. Hawak ang kutsilyo. Sumisigaw ako pero lumalamang na ang tunog ng baboy na lumalabas sa bibig ko. Naririnig kong nagdadasal nun si Among Rowena. Ang ibang baboy, nakita kong nagsisiluhod at parang napapaamo ni Among Rowena. Pero bigla na lang may sumabog. Nayanig kaming lahat. Tumilapon si Era. Nakita kong duguan si Among Rowena. Sumiklab ang sunog at ang sunod kong nakita, si Anong may hawak na isa pang granada. Paring Anong? Bakit? Ano ginagawa mo dito? Tinutulungan kita! Malapit ka na maging baboy at maging aswang! Kaya bago mangyari yon, pasasabugin ko itong mga demonyong yan! Nanlabo ang paningin ko noon. Dugo ang nagsisigapang sina Era at Among Rowena. At ang huli kong naalala, nakita kong naghagi si Anong ng nakasinding granada. Tuluyan na akong nawalan ng malay nang mayanig ang buong lugar ng isa na namang pagsabog. Ang sakit. Ano nangyari? Anong? Huwag ka masyadong gumalaw. Marami ka sugat eh. Ano? Ano ginagawa mo? Si Era. Tsaka si Among Rowena, nasaan? Naalala mo pa rin yung chicks mga aswang, pati yung amo mong demonyo? Ewan, sana nagkapira-piraso ka na lang. Inuna ko lang na iligtas ka eh. Anong? Grabe yung ginawa mo. Pinagbabato mo ba naman ng pasabog na granada? Granada ba talaga yun? Pati ako nayanig eh. Pero ano ba talaga nangyari kanina? May ginawa sila sa akin eh. Parang may alam ka dun. Ano ba yun? Gagawin ko nilang aswang at gagawin ko alagad nila. Buisit. Talagang nagkamali ako ng punta dun. Buisit kasi yung babaeng yun eh. Sabi ko naman sa'yo eh. Ayaw mo kasi makinig sa akin. Dapat noon pa lang sa akin ka na sumama eh. Pero ngayon naman, nandito ka naman sa akin eh. Pre, ano nangyayari sa'yo? Ba't gumigaywan ka? Nahilo ka ba o nasusuka? Tumutuloy yung laway mo eh. Ayos lang naman ako. Ayos lang to pare. Mapagkakatiwalaan naman kita, di ba? Ha? Oo naman.
ikaw lang tong muntik na akong... di bali na. Kalimutan na lang natin yung nangyari dati. Pero Anong, salamat talaga ha. Uy! Ano ba nangyari sa'yo? Ba't itim yung suka mo? Uy, pare, ayos ka lang ba? Palakad-lakad si Anong habang kausap ko at parang hindi mapakali. Inisip kong nagpapakalma lang siya dahil sa ginawa niyang pagsugod sa baboyan. Pero nakita kong gumigewang na ito. Nagpupunas din siya ng laway at narinig ko rin itong humahagok, sumisinghap at paminsan-minsan ay umaangil na parang hayop. Ang akala ko nga nagluluwa lang ng plema o kung ano pa. Pero bigla itong nagsuka. Nagsuka ng itim na likido. Nakita ko pang sinalo nito ang isang bagay na kasama ng likido na sinuka nito. Pare, kaya pa ba? Ano ba nangyari? Teka, ano yan? Kadiri, uy, ba't mo hinawakan yan? Bitawan mo nga yan. Pre, lulukin mo to pare. Ano? Ba't ko naman gagawin yun? Teka, batong itim? Nakakita na ako nun. Walang ya. Pare, lumayo ka sa akin. Lumayo ka! Uy, pare, huwag ka magalaw. May sugat ka pa oh. Pero kapag nilunok mo to, gagaling ka agad. Sabi mo mapagkakatiwalaan kita. Dapat umalib ka na sa akin. Alam kong malakas ka. Walang titibag sa atin kapag kagaya ka namin. Hindi kaya ni Among Rowena. Hindi kita gagawing alagad. Gagawin kita kanang kamay ko. Pare, ano ba naman yan? Hindi pwede. Huwag naman pare. Hindi pwede yon pare. Dahil magkumpare tayo. Kahit ayaw mo. Puisit, sira ulo ka, aso ka rin pala. Puisit naman oh. Ano ba nangyari sa baryong to? Puro lalaki aswang dito. Kailangan ko na makalis dito. Bitawan mo ako pare. Hindi ka alis. Sasamahan mo ako. Aanib ka sa amin. Si Anong nun, umunat. Lumaki ang katawan, namilipit at unti-unting dumapa. Paglapat ng kamay niya sa sahig, isa na siyang napakalaking baboy ramo. Nagliliyab ang mga mata nito sa dilim. Sinubukan kong lumusot sa bintana ng kubo, pero mabilis ang sugod ni Anong. Nahatak ako at pinagkakalmot bago ako naibalibag pabalik. Sa paggapang ko, nakakapa ako ng tila isang itak. Pinilit kong tumindig. Sumugod ulit si Anong at dahil sa taranta ay kusa kong sinalubong sa kanyang itak. Biyak ang kanang bahagi ng mukha ng baboy ramo. Diyos ko, nakatayo pa rin. Napakalaki nito. Hindi ko to kaya harapin. Grabe yung kuko niya. Napailalim na ako. Tulong! Tulong! Magkaibigan tayo. Hindi mo ako dapat tinanggihan ngayon. Lumayas ka dyan! Visit ka talaga, baboy ka! Muntik na kaming madurog doon ah! Hoy, Japs! Tumayo ka nga dyan! Era, ano ba talaga nangyayari? Bahala na. Tatakas na ako. Magpatayan na kayong mga aswang dyan! Pabaw na ako ko ng aswang sa dibdib ko. Pero biglang nagtalsikan ang dugo nito. Narinig ko si Era at siya ang tumaga sa aswang. Pinagtataga niya ito hanggang sa gumulong ito palayo. Hindi niya tinantanan ng taga. Pinilit ko ng makagapang palabas. Kahit puro sugat ay nakakaripas na ako ng takbo. Pero sa kamalas-malasan, 3 naglalakihang baboy ang lumundag sa harap ko. Buisit naman to mga aswang na to. Pero hindi ako pwede mamatay dito. Mabubuhay ako. Susugod ako. Inunahan ko ang mga aswang. Mabilis akong sumugod gamit ang itak na napulot ko sa kubo. Natapyas ko ang tenga ng isa. Sinugod ako ng isa pa pero nakaiwas ako at naitak ko ang likuran nito. Pero paglingon ko, malaking tao na ang isa at may papa ng baboy. Nadakma ako nito sa ulo at inupog ako sa puno. Natanaw ko na ring nagsatao ang isa pa at lumitaw ang isang napakalaking babae. Nagsulputan ng iba pang baboy ramo at hindi na ako makagalaw noon. Nagsisigapang na sila palapit
Pero bigla kong narinig ang sabay-sabay nilang pag-atungal. Atungal na para bang daing dahil nasaktan. Ano? Puputok ang mga ugat nyo dahil sa tigal pong hinipan ko! Japs! Tumayo ka na! Bilisan mo! Tigilan niyo ako! Puro kayong mga demonyo, aswang! Hindi na ako sasama! Hindi na ako sasama! Huwag kang timang! Lalapain ka na ng mga yan eh! Ililigtas ka na nga eh! Kaya tara na! Kung ayaw mo, hindi mamamatay ka dyan, ano? Wala akong nagawa noon kundi sumama na naman kay Era. Halos bitbitin niya na ako dahil hirap pa rin ako sa mga pinsala ko. Nakasalubong naman namin ang mga tao na may dalang sulo. Sinugod kami. Nagdasal si Era sa palad niya. Saka siya umihip sa direksyon ng mga pasugod na tao. Napahinto silang lahat at parang nanigas. Tuluyan kaming nakatakas. Pero sa bahay na pinagdalhan sa akin ni Era, si Among Rowena na naman ang nakaharap ko. Ano ba? Ano ba talagang plano niyo sa akin? Ano ba talaga kayo? At saka ano ba nangyayari dito? Aswang si paring Anong? Aswang kayo? Ano ba yan? Naguguluhan na ako. Pinag-aagawan yung mga aswang tong baryong to! Japs, dahan-dahan ka sa pananalita mo. Naiintindihan ko naman na gulong-gulo ka na. Lintik na buhay to! Hindi lang ako gulong-gulo. Nahalukay na ang buong mundo ko mula nang lumabas ako at sumama sa iyong impakta ka. Nakulong ako nang hindi ko maintindihan ano nangyari sa akin. Nagdusa ako sa loob. At paglabas ko, nalubog na naman ako sa labit na kababalagan dito. Wala naman akong ginagawa masama sa pagkakaalam ko eh. Mahirap lang talaga yung buhay ko. Pagkain nga sa araw-araw, pinaghihirap ko pa eh. Pero sobra naman yata to. Tapos mag-isa na lang ako. Walang gustong tumulong sa akin. Yung tatang ko wala kalaban-laban. Kapag natodas ako, malilintikan si tatang ko. Kaya pwede ba? Hayaan niyo na ako umuwi. Alis na lang kami ng tatang ko. Tapos kayo na lang magpatayan dito. Japs, alam kong puno na ng hirap yung nangyari sa'yo. Pasensya na kung nagdulot ako ng dagdag na problema. Pero yung pinagsimulan nito, kailangan mong malaman eh. At malilinawan ka rin kung bakit ka nakulong noon. Makinig ka muna sana. Wala naman akong pagpipilian kundi makinig sa'yo eh. Hindi ako pwedeng lumabas. Sige, sabihin niyo dapat niyo sabihin. At pakilinawan. Kasi gusto ko nang masiraan talaga ng ulo eh. Kumalma ka muna, Japs. Una, humihingi ako ng tawad sa'yo. Dahil dapat nung una pa lang, napigilan ko na ang pagkaaswang mo. Nadulot ng itinuturing mong kaibigan na si Anong. Oo, nalaman ko nga aswang si Anong. Pero ano ba gusto niya mangyari? Isa nga yung nagpakulong sa akin noon eh. Muntik pa ako mapatay noon. Makinig ka sa akin, Japs. Prinsipe si Anong ng mga awok. Napuksa ko ang ama niya noon. Kaya gaganti siya at nag-iipon lang ng puwersa. Pero lahat ng nahahawakan ni Anong, kinukuha at kinokontrol ko. Sinusubukan kong alisin ang pagkaaswang nila. Kaya sinasabi ng mga tao dito na misteryoso ang mga baboy ko, pati na rin ang baboyan ko. Ibig sabihin, si Anong talaga yung may kagagawan na nangyari sa akin noon? Tapos siya rin yung nagpakulong sa akin? Oo, dahil total naman hinabol ka na ng mga tao noon. Inilaglag ka na rin niya. Dahil hindi siya nagtagumpay na gawin kang aswang noon. At yung asawa niya? Siya rin ang kumuha sa sanggol sa sinapupunan nito. Bago niya to pinatay. Ibang klase. Sagad talaga yung kawalangyaan niya. Pero yan, kung totoo nga lahat ng sinasabi niyo, kayo, ano ba talaga kayo? Kayo, Among Rowena. At ikaw, Diyosa ng Trouble, ano ko ba talaga? Alam mo ikaw, malapit na akong mapikon sa kakaganyan mo sa akin eh. Pero sige, iintindihin na lang kita. Mambabarang si Among Rowena. At may lahi rin siyang aswang, pero nakokontrol niya yon. At ako, naturuan lang ako. Hindi naman malakas yung kakayahan ko eh. Maniwala ka't hindi, totoo lahat yan. At hindi yan magbabago. At saka, Japs, muli akong humihingi ng tawad sa'yo. Nauunawaan ko ang pagkalito at galit mo. Pero ito na yung oras para itama ang lahat. Napakawala ni Anong ang mga kalahi niya nang pasabugin niya ang baboyan. Pag-alagala ngayon ng mga awok at tiyak na mambibiktima sila. Nako, si Tatang, kailangan ko na umuwi ngayon. Huwag kang mag-alala, ligtas ang tatang mo. Nabalutan ko na ng proteksyon nung pinuntahan kita.
At ang dapat mong asikasuhin ngayon, si Anong. Pero hindi. Sandali. Nasaan ba ang tatang mo? Si Anong kasi at ang tatang mo. Among Rowena, ano nangyayari? Ano po nangyayari kay tatang? Nasasagap ko si Anong. Nandun siya sa bahay mo. Paano nangyari yun? Nabalutan ko ho yun na proteksyon. Nakalusot siya. Bilisan mo. Kailangan mo kumilos, iho. Pero kailangan maghanda ka. Isuot mo to. Iniinda ko pa ang mga galos ko pero halos mapatalon ako nang marinig kong nasa bahay na si Tatang. Patakbo na sana ako palabas pero pinigilan ako ni Era. Pinagsuot nila ako ng balabal at mga kwintas na hindi ko na iniintindi kung para saan. Dinadasalan pa ni Among Rowena ang mga itak at iba't ibang kutsilyo pero nagtatakbo na ako palabas. Nakita ako ng mga tao. Hinabol na naman ako. Pero ewan kung paano, mabilis ko silang naiwan. Ano? Hindi ka pa ba uuwi? Gabi-gabi na. Baka madaling araw na makauwi yung kumpare mo. Ayos lang ho yun. Kailangan mag-abot kami. Kailangan makita niya. Ang sorpresa ko para sa kanya! Diyos ko! Demonyo! Ano nangyari? Napakalaking baboy! Tulong! Tulungan niyo ako! Ganyan! Magsisigaw ka! Dapat marinig na kumpare ko! At para pagdating niya, warak na ang katawan mo! Sino ka? Hoy! Bitawan mo si Tatang! Grabe! Parang nayinig yung buong katawan ko! Bakit ka kalakas? Tang, Diyos ko, ang laki na sugat ko sa dibdib. Huwag mo ako alalahanin. Kaya ko to. Jabs, sa likod mo! Napakatanga mo! Nagtumalikod ka! Sinamantala ni Anong habang inaasikaso ko si Tatang. Dinamba niya ako habang nakatalikod. Nasakmal niya ako sa batok at ramdam na ramdam ko ang pagkawarak ng laman ko. Naligo kami sa sarili naming dugo pero bigla akong nakaikot. Nasunggaban ko siya sa likod, saka ko siya naihagis palabas ng bintana. Nakakapanibago ang lakas ko. Kahit sugatan ay lumundag ako palabas at natadyakan ng bumabango na si Anong. Teka, bakit ganyan ka kumilos? Tayo! Tumayo ka! Walang yaka, Anong. Ikaw pala yung punot-dulot ng lahat ng kamalasan ko. Nakulong ako. Pero ikaw pala yung magawa nun. Muntik mo pa ako mapatay. Kasama yun sa tama. Dahil hindi kita nakuha. Kaya kailangan kita ilaglag. At saka bakit? Talaga namang walang direksyon ng buhay mo. Doon ka nababagay sa kulungan mo. Kaya dapat magpasalamat ka pa sa akin. Sira ulo ko talaga. Dinamba mo pa si Tatang. Kaya ngayon, humanda ka! Nakaisa ka lang, yumabang ka na. Naku, sumobra yung laki mo. May sungay ka pa. Ano? Dapat! Hindi ka na makagalaw. Pues, ako na lalapit sa'yo. Mula sa pagiging baboy ramo ay naging dambuhalang nilalang si Anong. Napakahaba ng buhok niya at nagliliyab ang mga mata. Kisap mata ang kilos. Tinilapon niya ako sa isang damba at paulit-ulit akong ibinagsak. Pinaghampas ako sa mga puno. Hindi ako makabawi nun. Pagbagsak ng ulo ko sa lupa, wala na, paralisado na ang katawan ko. Ano? Dudukutin ko ang puso mo at ipapakain ko yung sa tatang mo. Tapos saka ako dudukutin ang lahat ng laman loob niya. Hindi ba't mas maganda yun? Naunahin ko katayin si tatang. Tapos ipapanood ko sa'yo habang inuunti-unti kong nilalagot ang hininga mo. Wag. Hindi pwede. Pero wala ka na magagawa. Mahina ka na. Teka, ano gagawin mo?
Huwag kang lalapit sa akin! Bitawan mo ako! Huwag! Bitawan mo ako! Kailangan dito mapanood ng mahal mong ampol. Ito na, manood ka mabuti, Chaps. Unti-untiin ko. Una kong pumutulin ang braso niya at binte. Huwag! Hindi! Hindi din ako makagalaw. Huwag! Ano? Maawa ka, ano? Hangal! Kung umalit ka na lang sa akin, hindi na sana umabot sa ganito. Kaya ngayon, manood ka mabuti. Teka, pati di ako makagalaw. Paano may tumama sa akin? Ano yan? Paano may tumama sa akin na hangin? Bakit ganito? Nasaktuhan din kita! Hindi ka makagalaw? Maya-maya mahihirapan ka na rin huminga. Tigal po yung tumama sa'yo. At ngayon, ikaw ang paparusahan namin. Pwesting mga mambabarang! Hindi! Hindi! Naninigas na ang aswang at halos matumba rin ito. Pero nailalaban pa rin niya ang katawan niya. Maya-maya pa ay nagsuka na ito ng napakaraming insekto, kasama ang napakaraming dugo. Pero talagang hindi papatalo si Anong. Kahit gumagapang na ay bigla niyang nilundag at naabot si Era. Nasakmal pa niya ito sa balikat. Aray! Bitawan mo ako! Masyado kang pakilimera, pero mas malakas pa rin ako. Ngayon, ikaw ang uunahin ko. Ano? Sobra ka na! Sagad na ang kademonyan mo! Kaya tatapusin na kita! Nahulog ang dalang sibat ni Era nang sunggaban siya ni Anong. Sasakmali na siya ng aswang. Pinilit ko na talagang kumilos. Dinampot ko ang sibat at kahit gumagapang ako, naitara ko ang sibat sa likod ni Anong. Napaangat ito at napadaing at nakapigla si Era. Tumayo si Era. Bumigkas na naman ang kung anong dasal sa kanya to hinipan kay Anong. Biglang naagnas ang katawan ng aswang. At ako naman, pinaikot-ikot ko ang sibat habang itinutulak pa sa loob ng katawan ni Anong. Hanggang sa tumagos na ito sa dibdib niya at bumunot ng punyal si Era. Itinarak niya to sa batok ng aswang at unti-unti nang umusok si Anong. Hanggang sa umapoy na nga ito at tuluyan ng natupok. Umalingaw-ngaw ang atungal nito habang nilalamon siya ng nagngangalit na apoy. Uy, ano na, Jabs? Diyos ko, nabalian ka ng gulugod ah. Grabe rin yung mga sugat mo. Hayaan mo na ako, Era. Si Tatang, nakikiusap ako. Gawin mo ng paraan na gamutin si Tatang. Sige na. Manhid pa rin ang katawan ko noon. Bago magliyab si Anong, saktong nagsidating ang ilang kapitbahay. Nalinawan na sila sa nangyari, sa kung sino talaga ang aswang na nananalanta sa baryo. Tinulungan kami ng mga tao. Inilalayan nila si Era na madala kami kay Among Rowena. Agaw buhay si Tatang, pero nagawan pa ng paraan ni Among Rowena. Ako naman, dahil nga gulugod at leeg ko ang napinsala, paralisado ang higit sa kalahati ng katawan ko. Uy, ito na oh, kain ka na. Masarap tong niluto ko, sinigang na baboy ito. Baka tinolang baboy yan, ha? Grabe ka naman, makapanlait ka naman. Pasensya ka na. Kasi nung isang beses, pati yung sopas mo, nilagyan mo ng papaya eh. Oh, bakit ba? Ako naman yung nagluluto eh. At saka bago kaya yun, ako lang yung meron nun, no? Ang galing mo nga eh. Ikaw lang talagang gumagawa. Aray ko naman, ba't mo naman ako pinatakan ng sabaw? Ay, natulungan ka ba? Sorry ingi mo kasi eh. Nalito na tuloy ako. Oh, ito na nga kasi, ngumanga ka na. Sabi nang ngumanga ka na eh. Ayoko. Hipan mo naman. Umuusok pa oh. Yun nga yung maganda eh. Mamaya nga susubuan kita ng nagbabagang uling eh. Sige na, nga na. Ay. Ano ba naman kayong dalawa dyan? Abay, maghaharutan na lang kayo eh. Sis Mariosip kayong dalawa, oo. Sorry po, Tang. Ito ho kasing si Japsy, napaka-reklamador. Tang, sukat ba namang pasubuin ako ng umuusok na sabaw? Ano ba naman yan?